To Aubrey chatted me na di ba daw ko busy sa February 14. Ako na ako unsa lang. Yan ang reply ko sa iya ha. Di man jud kay based na ako travel plan karong April, wa ko yung activity sa February 14. Pero wa ko matigas sa iya ay. Pero maniniya magka-chat. Kuya, nag-reply dahil siya. Ingon siya, himuon daw ko niya nga guest speaker sa graduation. Wa ko sa ako maka-reply. It is a mixed emotion of being nervous and pressured and asking question to her, bakit ako? But because of the love to my alma mater, I accepted the challenge. And I would like to say thank you, San Vicente School of Fisheries, for this opportunity. So, gikansil na mo tanan nga activity from April 10 until April 19. Bahala na si Regional Director. Okay. It is an honor to stand here today as your guest speaker. Today marks a significant milestone in the lives of the graduating class. I offer my warmest congratulations. As we gather here today to celebrate the momentous occasion, I want to take a moment to reflect on the journey that has brought us to this point. The countless hours of studying, the late night conversations, the early morning wake-up calls, and the endless cups of coffee have been worth it. As you move forward, remember that success is not a destination. It's a journey. It's the combination of small wins, lessons learned, and relationship built. Don't be afraid to take risks. Challenge yourself and step outside your comfort zone. My dear graduates and parents, family, friends, maraming salamat sa walang sawang suporta at pag-aaruga sa inyong mga anak. Kayo ang nagsilbing ekspresyon at sandigan nila sa panahong tinatahak nila ang daan para sa kanilang kinabukasan. Bisag sa kalisod ang kinabuhi karon na alam gihapon mo sa ilang giliran. Mga nanay o tatay, tito o tita, mga ate, kuya, mga supportive relatives, I know how proud you are as you witness the fruit of your hard work. I know, ang uban diri, nag-order pa itawon sa Shopee, sa Lazada para sa ilang sulod. Tama ba? Di ba? Nag-travel pa o layo, milya-milya ang itrabilan, ako maka-attend sa graduation sa ilang mga anak. My dear parents and guardians, hindi pa po ito ang katapusan, subalit ito ang simula sa totoong laban ng buhay. As we go to college, damo pa ang atong agihan ng mga challenges. Kaya laban lang po tayo sa hamon ng buhay. Sa kabila ng kahirapan na haharap natin ngayon, sana hindi tayo panghinaan ng loob. Nawa ay magpatuloy tayo sa pagsuporta sa kanila. Sapagkat naniniwala po ako na hindi hadlang ang kahirapan para maabot ang kanilang mga pangarap. Marami po tayong mga programa sa gobyerno na maaaring makatulong sa atin ngayon.
Nariyan po ang iba't ibang scholarship program na maaari nating makuha upang makatulong sa kanila. Ayaw mo pagpaputan sa ako niya ha? Kay, di ko ang mga. Okay. So, as a guest speaker, allow me to share my story. Way back 2009, I was a graduate like you. Pero, it's a mixed emotion. Kay graduate ko, so happy ko. Pero, ikulba ko kay bawa ko na next year or sunod na school year, di ko maka-eskwela sa college. So, tungod na sa kalisod, kay akong mama, wa siya regular na kita. Nya, single parent pa dyan siya. Pero ako wag tama akong paglaon. Padayon lang ko. So, mga akong ubang kaklase, nag-eskwela na sa college. Ako, di alam ni hapon sa Ternate. Pero, wa akong magtanong kung sakit sa buot sa akong inahan. Kahit asabot ko kung sa among sitwasyon. Natagaan ko ang oportunidad kapag-eskwela tungod sa akong mga supportive family. Na ang auntie, ang akong mga itagsa. Pero, magyapon ko makatapos tungod sa mga panghitabo na dili nato masabutan. Wag ko maka-eskwela o pinakatuwid. Nag-asawa, nagkaanak, and that happiness in my life, na nag-isip ko nga, di na lang ba ko puto? O sa mga asawa, o sa mga anak, o nga inahan. Paano naman ang akong mga anak in the future? Di na ako gusto na ang akong giagian mga lisod sa ito, maagian ko sa akong mga anak. Mawa ko maka-eskwela o tuhay tungod sa akong kinikanan na wag ko'y kapas pa eskwela. Mao nga nag-decide ko ang eskwela o balik. Tawag ko kay Ma'am Ima Procious na ma'am, maalayo ko sa akong record sa school para matutuntinyo ko sa akong pag-eskwela. Kaya siguro ko na ang maayong dalan para makabuot na ako ang akong parandoy sa kinabuhi. Di lang para sa ako kundi para sa akong pamilya, mao ang edukasyon. Sa una nalisdan ko, kay tungod o sa kong inahan sa akong mga anak, asawa, unya, estudyante pa. So, isipan lang yun na unsa pa akong tayong pagtuon. Ha? So, ang akong gihimo, pag-abot na ako sa bahay, unahon na ako ang responsibilidad bilang asawa o sa nga inahan. After that, maupa akong pagtuon. Siguro, mga alas 11 na akong makatuon. Pero wala na ako himo ang rason aron manluy ako. Tungod, lugod ako ng himo nga inspirasyon aron maniguro. Damo nga ko kadilain nga challenges ang akong giagian o sa diha ang financial. Tungod sa tungatay, di pa libre ang tuition. Tanan nga finances, ako lang asawa ang nagsuporta. Nag-try ko nga magkuha o scholarship para makaibad-ibad sa Panginoon. And that scholarship was granted to our beloved mayor in Paranas. So, scholar ko
mayor sa Paranas from first year to fourth year. Siya ang nagbayad sa akong tuition. Pero, kabayo dito, dapat ipakita po na ako ang akong maayo nga grade. So, imagine that. Ginampun ko sa taga-Paranas. Di ba? Okay. Natry na ako magbaligya sa eskwelahan. Bisan, unsa lang. Kung naa si Tito Lodi, maka-justify to nga ako magbaligya pero may sa iyang ice cream day dito sa Paranas. Di ko mauwaw magbaligya. Hantod, ingon na lang akong professor. Magro na, tingalig, magmaestra ka, magbaligya ka po sa eskwelahan. Diba? Pero gikatawan lang ito na siya. Nag-student labor po ko sa among library. O akong vacant time, gihimo na ako nga trabaho para dugang-dugang sa akong kwarta na gamiton sa pag-eskwela. Kailangan hindi mapagod para sa pangarap. Nakatapos ko sa college sa ing-ana ang setup sa akong life. Pero na ako pagsalig sa akong kaulgaringon at by God grace, nakagraduate ko with flying colors. And I am proud of that. Kasi during sa akong pagpasok, ibanggit dito ang eskwelahan na San Vicente School of Fisheries. Okay, taas na ako may isa ka sa stage. Kay bisag taga-Islami. Maka-kupit gihapon mi sa taga-city. Pagsaka na ako sa stage during sa graduation day, mura ko ang nagalutaw sa hangin. Unya nagto akong luha. Kay di na ako lubos maisip na mahimo to na ako naganan despite of all challenges. Sacrifices are all paid off. Nakaingon ko sa akong asawa, we totally nailed it. Kay bawa ko nga dikta pare-pareho o agihan sa mga kalisod o challenges sa atong kinabuhi. Akong giistorya ang akong experience aron maging inspirasyon ninyo na mistik unsa kalisod sa atong kinabuhi. Makamautang mo atubang niini. Kay bisan kung mag-graduate na mo sa college, di pa natapos ang tinuod nga laban sa kinabuhi. Kauban na perminato, bisan kita naana sa trabaho. What's important is you are totally equipped to face those challenges in life. Ang mga experience ninyo karon na mga challenges, mga practice na sa inyo. Aron kung atubang na mo sa real battle sa inyong kinabuhi, kaya ninyo daon. Don't get mad kung may naamoy mga strict teachers. Kada bitaw, feeling ninyo, kada mga maestra na nagpalisod sa inyong pag-eskwela. Gipahimo mo, feeling ninyo, gipahimo mo kanang mga trabaho na lisod kaayo para mo pakurian, pero dili. Like sa pagunahon mo. Naguna pa ba mo? Oh, naguna po mo. Kaysa city, maguna po sila dito. Di na po dini, oy. Gibuwag mo sa init kainit mo. Na-experience pala ninyo? Ha? Wala na no, kay bawal na. Tingali ma-report si Ma'am sa DSWD. Okay, so wala ninyong ma-experience. So kanang inyong mga teacher, ng mga gwapa karon na experience na nila. Kay kauban na ako sila nga gipa-squad dito. Katumang ka dito may gipa-squad. Diba? Pero ikatawagan na lang na ako karon ng mga experience. So, man ni matroma, di ba?
Oh, naaman na yung mga gwapa man na yung mga teachers din ha. Oh. Be thankful today na inanak sila sa inyo because they are molding you to be strong and intelligent enough to face the real life challenges. Ako, I am proud and thankful to say that I am the product of those strict teachers. Kanang kusnuton among singit o wa may assignment. Paiswaton mi o makasala, patindugon hantod mahuman ang klase o di na maong mubasa. Kay siguro, o wa to mga challenges di na ako umaabot o unsay akong naabot karon. O wa na ako na-experience ang atong mga paghirap factor. Those paghirap factors made me of who I am today. Kay mao ang akong best weapon bisan asa man ko mungadto. To our beloved faculty, staff, thank you so much for your guidance, mentorship, and dedication. Isa kayo sa may malaking ambag kung ano man meron sila ngayon at sa hinaharap. Alam ko ang pagod at hirap na inyong kinakaharap sa bawat araw na pumapasok kayo sa paaralan, hindi dahil may sahod kayong natatanggap buwan-buwan, kundi sa inyong malasakit at dedikasyon na tulungan at gabayan ninyo ang kabataan ito para sa kinabukasan. So, 6 years ago, I was dreaming also to be one of them. So, pero wa ko pala mag-ibag tudlo. But I am happy kung haing na ko karon. Bisan wa ako magtudlo directly to the students. Pero sa akong trabaho karon, natudlo ihapon ko sa mga nanay, family, na para tabangan ang atong mga estudyante. So, kung naghihapon ko o maestra, kayo nga tumang ko sa eskwelahan mag-monitor sa among mga student beneficiaries. Isa'y purpose beneficiaries din ang saan kamot kay mag-PR na ta. Uy, kadalaw di ay nila. So, usa ko nga City League sa purpose beneficiaries sa Balogan City. Ang tema natin ngayong taon ay henerasyon ng pagkakaisa, kaagapay sa bagong Pilipinas, ay napapanahon at makabuluhan. Hindi lang kayo basta-basta kabataan na magtatapos. Kayo ay bahagi ng isang henerasyong may kakayahang magbuklod at magipagtulungan at magtaguyod sa pagbabago sa ikabubuti ng ating bayan. Sa panahon puno ng pagkahati-hati sa opinyon, sa lipunan, at maging sa social media, kayo ang mga tagapagtayo ng tulay, hindi paler. Kayo ang mga kabataan na may lakas, talino, at tapang upang itaguyod ang pagkakaisa sa gitna ng pagkakaiba-iba. Sa bagong Pilipinas ay hindi lamang pananagutan ng mga nakaupo sa pwesto. Ito ay sama-samang pananagutan. Ang bawat mabuting gawain, matalinong desisyon, at makataong pagkilos ay hakbang sa mas magandang kinabukasan. Ano man ang inyong mapiling landas, maging doktor man kayo, maging abogado, maging guro, maging pulis, o negosyante, at maging isang artista. Gamitin ninyo ito para sa paglilingkod, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa bayan. Ang inyong henerasyon
ay regalong likas na matalino, lakas ng loob at koneksyon. Gamitin ninyo ito para magsilbing inspirasyon sa iba, tumulong sa kapwa, makialam sa isyong panlipunan, maging boses ng mga walang boses, at higit sa lahat, magtulungan. As you embark on your new journey, bring with you these lessons, memories, and friendships that have shaped the incredible individual you are today. You've grown, learned, and evolved over the years. And now, it's time to take a new step. Remember to stay true to yourself. Just your passion and never stop dreaming. Bilang pagtatapos, dalangin ko na harapin ninyo ang bukas ng may tapang, pagmamalasakit at pananagutan. Ang kinabukasan ng bagong Pilipinas ay nasa inyong mga kamay. Dalhin ninyo ito na may pagkakaisa, talino at pag-asa. Muli, maligayang pagtatapos, mabuhay ang kabataang Pilipino, mabuhay ang henerasyon ng pagkakaisa, mabuhay ang bagong Pilipinas. Thank you. Thank you very much, Ma'am Rhoda I. Mabulay, a licensed professional teacher, for that eloquent and insightful speech. And for that, may I request you to be on the center stage to receive the plaque of appreciation to be handed out by Ma'am Paz E. Gallamora, the San Vicente School of Fisheries School Head, to be assisted by Ma'am Arlie I. Albuera, the school head of Sila Elementary School, our master teacher 1, Ma'am Emma P. Ulitan, and our department heads. Ma'am Felma C. Akep, Ma'am Angelica, and Ma'am Sydney. And also Ma'am Princess Ian Aguilar. Please allow me to read to you the citation of the certificate. Republic of the Philippines Department of Education, Regional Office Number 8, Division of Northern Samar, San Vicente School of Fisheries, Certificate of Recognition is awarded to Runa I. Mabulay, LPT, for sharing her valuable insights and inspirations as guest of honor in the 8th graduation exercises of San Vicente School of Fisheries with the theme, Henerasyon ang Pagkakaisa, Kaagapay sa Bagong Pilipinas, Generation of Unity, Partners for the New Philippines, awarded this 14th day of April 2025 at the Governing Court of Ternate Elementary School, Ternate, San Vicente, Northern Samar. Signed, Paz E. Gallamora, School Head. Congratulations.
grow and bloom. Throughout their years of education, our graduates have faced countless obstacles. They have witnessed the evolution of educational practices, experienced paradigm shifts, and confronted personal hurdles along the way. However, their resilience and commitment have remained steadfast, propelling them forward even when faced with seemingly insurmountable challenges. After 6 years of your hard work and dedication, graduates, it is about time to reward your commitment towards education. Graduation Day is the celebration of the harvest of this crop. Reap the fruits of your labor. Again, let us request on stage Ma'am Pasi Dalia Mora, the school head of Sila Elementary School, Ma'am Arlie, the Techbook Department Head, Ma'am Felma, the Language Department Head, Ma'am Sydney, the Makabayan Department Head, Ma'am Angelica, our guest speaker, and the Senior High School Department Head, Ma'am Princess, to serve as our congratulatory panel in the awarding of medals and certificates to the graduates with distinction and special awards. Without further ado, let us put our hands together to the following exemplary graduates. With high honors, Dalipano Cherish R. Cherish is also the Best in Communication Arts, will receive the Best in Communication Arts Award. The Best in Social Science Award. The Best in Research and Innovation. Best in Filipino. Entrepreneur of the Year Award. Compassion in Action Awards. She will also receive a medal from the Senate of the Philippines, Honorable Chiz Escudero, President, Senate of the Philippines.
honors. He will also receive the Best in Technical Vocational Education Award, the Best in Work Immersion Award for TVL, and the Compassion in Action Award. Amador Hans Christian C. with honors, and he will also receive the Best in Mathematics Award and the Compassion in Action Award.
Angel will also receive the Compassion in Action Award. Rosario Christie with honors. Christie will also receive the Leadership Award and the Compassion in Action Award. Igoroso Iscoine B, Athlete of the Year Award and the Compassion in Action Awards.
parents. Thank you also to our congratulatory panel. At this juncture, let us be all ears to no less than the batch with high honors as she encapsulates everything high school life has to offer. She will give a farewell message to the other students in the graduating class to remember what has been accomplished and to give inspiration for the future. Ladies and gentlemen, a round of applause for Cherish R. Dalicano for her valediction. To our distinguished guest speaker, our active Sangguniang Bayan member, Honorable Mario Marlon Asibo, our dedicated barangay officials, headed by Honorable Edgar I. Damier Sr., to our dynamic school head, Mrs. Paz A. Galyamora, the ever-vibrant Junior High School Master Teacher 1, Mrs. Emma P. Ulitan, the prolific heads of the different department, Mrs. Felma C. Ake of Techbong Department, Mrs. Annalyn C. Capellan of Science Department, Mrs. Angelica G. Gorgonia of Makabayan Department, Mrs. Sydney C. Sardencilio of Language Department, and Ms. Princess A. Mahinay of Senior High School. To our hardworking, misbehave teaching and non-teaching staff, our supportive parents, our dear visitors, and my fellow graduates, a wonderful afternoon to all of us. Today is a special day for all of us. After years of hard work, sleepless nights, countless challenges, we are finally reaping the fruit of our labor. But looking back, our journey was never easy. Being a student was full of ups and downs. There were times when we felt motivated and excited to learn, but there were also moments when we struggled, felt exhausted, and questioned ourselves if we could make it. We faced difficult exams, endless deadlines, pressure from our studies, puyatan sa paggawa ng projects, assignment, kaba sa recitation, at minsan, gusto lang nating sumuko sa sobrang daming gawain. Some of us experience failures and disappointment. But despite all of that, we never give up. We keep pushing forward. And that is why we are here today, celebrating this milestone. Parang kailan lang I was standing here, giving my words of gratitude way back in grade 10. Ang bilis ng panahon, no? When I look back, I realize how long this journey has been. From elementary to junior high and senior high. And now here we are, finally reaching this moment. But we did not reach this point alone. That is why today, I would like to express my deepest gratitude to the people who made this journey possible. First, I want to thank God. He has been our source of strength through all the struggle we faced. Every challenge, every difficulty, and every success was possible because of Him. Without His guidance, we wouldn't be here today. To my family, especially to my parents, thank you for everything. You have given me love, cares,
and support in ways I can never repay. Ma, Pa, kahit mahirap, kinakaya nyo. Kahit pagod na kayo, hindi kayo sumusuko. I will be forever grateful to be your daughter. Hindi ko man laging nasasabi, but I appreciate all your sacrifices. You are my biggest inspiration. Because of you, I am here today, reaching one of the biggest achievements of my life. To all parents who are here today, this is not just our achievement, but yours too. Your love, sacrifices, and support have shaped us into who we are. Maraming salamat po. To my classmates, thank you for being part of my journey. Thank you for the laughter, the support, and the moment we shared. I wish you all success and happiness in whatever path you choose. This may be the end of our time as classmates.